Pinakamalakas na alon na experience. Kung makikita ninyo yung barko namin yun, pumapaling ng pakaliwa, ng pakanan, kasi meron kami tinatawag ngayon na bad weather situation, kung saan yung dagat ay nagsusungit. Kumbaga sa babae, ang dagat ay meron siya ngayon, nagsusungit siya. Pangalawang araw na siyang nagsusungit. Mahirap makatulog kapag maalon. Meron na akong technique kung paano makatulog ng maayos. Kinakalang ko yung sarili ko sa gilid ng kama para nilalabanan ko yung alon kapag kumaliwa or kumanan. Kapag matagal ka ng seaman, alam mo na ang technique kung paano mo malalabanan yung alon para makatulog ka ng maayos. Pero hindi naman siya talaga 100% na makakatulog ka ng maayos. Siguro mga 85 or 80% na makakatulog ka ng ganyan. Tapos magigising ka kapag konting galaw or konting ingay lang ng mga nagsisibaksakan na gamit. Pero mostly kasi kapag wali natutulog ka, yan, may ibig ka natutulog na ganyan. Tapos kapag kumaliwa yung barko or yung umalo ng pakaliwa, yung parang yung tinapik ka na ganyan, ginalaw ka na ganyan, kaya magigising ka eh. Kaya tulog manok ka eh kapag ganitong mahalong. Isa pa pala, speaking of technique kung paano makatulog kapag ganitong alon, one of the techniques talaga is gumawa ka ng duyan. Ayan. Ito ang duyan dito sa kabina. Diba? Kita niyo yan? Duyan yan, diba? So ay, kinuha ko yung duyan na ginawa nila dun sa labas para ilagay ko siya dito sa kwarto ko. Yan. Kaya naman ako nito. Matibay naman yung kapot ng lubid. Kahit dun sa kabila. Ang bigat ko is 67 to 68 kilograms. Hindi naman ako gano'n ka-over heavy.
Nagsibaksakan na yung mga papeles tsaka bangkuan dito sa ship's office. Tayo naman natin sa gym. OMG. Dito naman sa gym. Tingnan natin kung ayos. Olo. Sabi niya eh. Pag hindi talaga na-secure yung mga gamit. Ala yung treadmill, oh. Oh. Nasira na yung treadmill. Ala. Dahil pa ang ano. Maabot kami ng 20 pesos sa makina. Grabe ang lakas. Sa malamang yan, sa pinakataas ng barko, nagmo-Michael Jackson na yung mga yun. O kaya yung bangkuan, tumatayo na ng sarili. Nakatumba na tapos biglang tatayo sa sobrang lakas ng alon. Ay buwan. Ang hirap kumita ng pera. Akala mo naman eh, sobrang hirap na hirap. Normal lang naman to sa aming mga seaman. Parang sisiyo na lang to sa amin. Sisiyo? Kita nyo yun, umabot siya ng $20. Umabot ng pumapaling ng 20. Dito yun sa makina, sa pinakababa ng barko. Imagine niyo dito sa barko, dito sa makina, umaabot siya ng 20. What more pa sa pinakataas, sa bridge, no? Siguro umaabot yun ng doble. So kung dito 20 sa pinakababa, maaaring, alam mo yun, 40 na doon sa taas. Can't imagine how they feel. Pero everything will gonna be okay. It'll be okay. Don't worry about me. Don't worry about us here on the ship. Nangyayari talaga ito dito sa barko. Sa buong kontrata ko, siguro pang-apat na experience ko na to na lumakas ng ganito yung alon. Hindi ko lang nabablog on the previews. Ngayon lang talaga. And sabi nga ni Ninya, sa-success din tayo. Step by the step lang. Yung parang alam mo yun, yung makikita na natin si Jesus. Tan. Day 3 na at mahalon pa rin. Masungit pa rin ang dagat. Ang pangit ko. Katatapos lang ng duty. It's 8:15.
Yan, gagawa tayo ng with lemon and ice. Alas 8:20 na, 8:20 a.m. here at the middle of the Atlantic Ocean. Ingay naman. In the middle of the Atlantic, at the middle of the Atlantic Ocean, and still the ocean is still rough, as you can see on my previous day. Diba, maalon pa rin. It's Friday, and you know what I mean kapag Friday. Anong ulam? Monggo day. What is the English of Monggo? Beans ba? Search mo sa Google. After 3 minutes, ang sarap! Dahil wala na tayong trabaho, mamaya pa ulit ako mag-work. Dahil prangko na tayo. Manood muna tayo ng pelikula. Day 4 and still sabi nila parang today is the 4th day of the swelling. Medyo parang kakalma na raw unti-unti yung dagat. And ganyan naman, meron ng araw. So mukhang totoo, mukhang it's gonna be real. Hindi fake, real. Yeah. Gaganda na rin ang dagat.
literal na ano na Viking. It's like Viking. Literal. In real life. Totoo pala siya. Huh? For those who might not know what I'm talking about, Viking is it's a thrilling ride at Star City Amusement Park in the Philippines. You can search it on the internet, but Viking. It's called Viking. It's a side-to-side, up and down movement, just like this, similar to what you see on my video. Wow! Bakit kapag front cam, ang gwapo ko, pero kapag back cam, mukha akong dugyot. Medyo pawala na rin yung alon. Hopefully, it will be tamed. Yes, we have Starlink internet on board, and it's not free. It's not free though. One card costs us $21, and it comes with 3.5 gigabytes of internet data. It's pricey, and I think it's part of the reason why it's expensive. It's because no matter where you are, in the middle of the ocean, no matter the ship are in the middle of the ocean, even though there is bad weather conditions, you can instantly connect it to the internet. Super fast, reliable, and convenient. You can, get updates on your social media, scroll on TikTok, Facebook, Instagram, watch on YouTube, Netflix, etc. The sky is the limit. So what are you waiting for? Click on the yellow basket. I don't know where it is, but you can click on the yellow basket and order now. Sales talk. It's 5th day and ganun pa rin. Medyo maalon but hindi na ganun kalakas. In the scale of 1 to 10, 10 being the worst, I think nasa number 69? 6. Mga nasa 6. Mga medium na lang yung swelling niya. Compare mo dun sa second day namin, on the third day, talagang super lakas ng alon. But now, mga medium na lang. Medium to rare. Nagugutom ako, gusto kong kumain ng steak. Ma, anong ulam?
Giniling. Sa mga nagtatanong kung bakit mag-isa ako, it's because my duty is 4 to 8. It's 1:30 p.m. It's 1:30 p.m. and my duty is 4 o'clock to 8 o'clock. So, wala na mga tao. Mga nasa working hours na sila nagtatrabaho. Pero ako, mamaya pa. Kaya pansin nyo, palagi akong mag-isa. Ang kasama ko lang is yung kambal ko. Bagay naman siya. Lamig! Ang lamig! Oh! Naninigas oh! Tigas ng ano ko oh. Ang lamig eh. Well, kalma na. Kalma na ang dagat. It's back to normal guys, and everything now is sailing smooth as silk cotton. Ano daw? Yay! Ang saya ko. Halata ba sa mukha ko? The swelling has just officially ended. Nasaan ang camera? Nandito. Nandyan. Oh. It's officially ended and I am really happy. Cheers! Ay, natapon. Ano naman? Cheers. So, wala pa lang. Well, what can I say? Swelling has just officially ended. The sea is calm and everything is back to normal, just the way it was. And for that, cheers. Pagbigay na rin. Ika nga, no matter the sea is going through, no matter the sea is maangat man, magsungit man, at the end, it will reveal its beauty. Again, cheers. We can really never tell it all. Whoa, but no matter what happens, life goes on and so, baby.
just smile, 'cause I'm always around you, and I'll make you see how beautiful life is for you and me. Yeah, take a little time, baby, see the butterflies, colors, listen to the birds that will to sing for me and you. Can you feel me? There's a rainbow always after the rain. So ayun, ang duty ko is 4:08, 4 o'clock until 8 o'clock in the morning and in the afternoon. Dalawang beses siya. So I still have 5 minutes para makipagkwentuhan sa inyo. Wala lang, I just, pinakita ko lang sa inyo yung view ngayon ng dagat. Yan, sa harapan ko. Ang bintana na hindi na siya ganun kasungit. Kalmado na yung dagat. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa pagdikit namin sa Denmark. At malamig na sa labas. Sobrang lamig. And 5 days more. Siguro mga 5 days more pa. Or 4 days na lang. And papalapit na kami ng papalapit sa Anchorage area sa Denmark. Anyway, so ayun lang naman ang naging kaganapan sa mga nakaraang araw. Nakakatuwa na na-vlog ko pa siya for the last time, kasi malapit na rin akong umuwi, and this is the last stormy seas that I've ever encountered. At ang lakas niya, ito ang pinakamalakas na alon na experience ko. Na-record ko siya, and at the same time napakita ko sa inyo, napakita ko sa mga viewers ko. Palakpakan naman tayo dyan na may kasamang hiyawan. Oh, amazing! Time check, it's 3:43 in the afternoon. So I still have 5 minutes before going to my duty hours. Anyway, I really appreciate you guys watching. Kung nakaabot kayo here, kung nakaabot kayo dito sa video na to, medyo mahaba-haba. Well, I really want to thank you for watching, and I hope that I will see you on the next one. So don't forget to like, subscribe, and hit that notification button para ma-update kayo sa mga susunod kong vlog. So it's me, your vlogger na. So if wala kayong makakakwentuhan, you can actually go to my channel and just watch whatever I am vlogging kahit walang kwenta. Anyway, really thank you for the support since pandemic. Hindi ako masyadong upload sa YouTube because I am tamad sa pag-edit ng video. Ngayon lang ako medyo sinipag-sipag again to stitch all the short clips that I just recorded on the daily basis on the past days. Sinipag, go sa go. So, bye.